Maraming kababalaghan dito sa ating mundo. Isa na rito ang kulam o barang. Mga kapangyarihang itim na minsan ay napag-aaralan sa libro ng Latin na tinatawag na kaliwa. Bakit ko ito nasabi? Pakinggan ang aking kwento. Stories. Ako si Bernadette, 20 years old ng Negros. Ang aking karanasan na hindi ko malilimutan ay ang aking ibabahagi sa inyo. Ako'y lumaki sa probinsya at ang kinagisnan ko nang nagpalaki sa akin ay si Lola Idang. Si Lola Idang ay bunso sa magkakapatid. Sa katapangan ay pantay-pantay lamang sila. Ngunit sa diskarte, sa alagad ng dilim, siya ang pinakamatapang at malupit. Ako ay isang apo ni Lola sa kanyang panganay. Ako din ang pinakamalapit sa kanya dahil siya ang nagpalaki sa akin. Masasabi kong napakabait ng aking Lola dahil siya ang tumatayo na ang aking ina. Ang aking ina ay nasa Manila at doon nagtatrabaho at ang aking ama naman ay sumakalambuhay na. Masaya ako sa piling ng aking Lola. Palagi akong nagpapahilot sa kanya sa tuwing masama ang aking pakiramdam. Kaya naman lagi akong nakikitaan ng mga kapitbahay na maraming tapal na dahon sa aking katawan palagi. Ang iba ay natatawa, pero ang iba naman ay naiinggit dahil maswerte daw ako at meron akong lolang albularyo. Kaya naman ay maaga pa lang, marami ng pila sa harap ng bahay namin upang magpagamot. Hindi naman kami nang hihingi ng donasyon. Sila lang ang nagbibigay sa amin ng pera na tinatanggihan ng aking lola. Ang lola ko ay hindi nag-uubligang magpabayad. Masaya na siya kung may magbigay ng bigas, gulay at ano pa mang bagay. Pero pag pera ay kanyang hindi tinatanggap. Ako ang nagmistulang alalay ng aking lola. Pagkagaling ko sa aking pagpasok, ay ako na ang umaalalay sa kanya. At ako ang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa panggagamot. Umikot ang aming gawain ni Lola sa umaga pa lang. Kailangan namin magdasal sa libro niyang tangan na ginagamit upang magkaroon ng bisa iyon dahil ang kanyang pinapabasbasan ay ang kanan na kaalaman. Sa kanan doon siya nagkakaroon ng lakas at humihiling sa may kapal upang tumagal pa ang kanyang buhay at makapaglingkod sa mga taong nangangailangan sa kanya na magpagaling. Tuwing alas 6 ng umaga kami nagdadasal at alas 6 din ng hapon. Palagi iyon, walang laktaw. Tingin ko nga kay Lola ay may tangan itong mutya dahil nakikitaan ko rin to ng medalyon na itinatago niya sa maliit na tela. Pero kung anong nakikita ko kay Lola ay sa amin lang iyon. Hindi ko pinagsasabi upang lihim din sa kanila ang pagkatao nito. Minsan din ay dumadalaw kami ni Lola sa kanyang mga kaibigan na manggagamot. Na kapag kumpleto na sila ay papasok sa isang silid na may dalang librito at rosaryo. Ako naman ay lalabas ng bahay upang maglakad-lakad sa paligid upang hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Minsan nga ay napapaisip ako at nagtatanong sa akin sarili, paano kung ibigay sa akin o ipamana ni Lola ang kanyang tanga na mutya o agimat, tatanggapin ko ba? Ngunit napuputol lamang ang katanungan kong iyon dahil alam ko sa sarili ko na hindi mangyayari. Tingin ko kasi kay Lola ay namimili naman ito ng kanyang pagbibigyan. Dahil pag ayaw ay hindi niya na pinag-aaksayahan pa ng panahon upang kausapin ito.
Nang matanaw ko na nga sila lola na pababa na ng hagdan, ay agad akong tumakbo upang lapitan ito at alalayan. Kaya maya-maya ay umuwi na rin kami at nagpahinga sa aming bahay. Habang nakahiga ako sa aming upuan, ay nakarinig ako ng hangos ng pagsigaw at pagtawag sa pangalan ng aking lola. At nang makita ko ito, ay isang lalaki pala na hindi malamang kung ano ang gagawin. Naalimpungatan ng lola ko, kaya nakita ko na lang na binuksan nito ang kanyang pinto ng kanyang kwarto at tinanong kung sino ang paparating na lalaki. Nakita ko na lang ang lalaki na kinakausap ni lola at sinabi nito na may nangkukulam daw sa kanyang asawa. Kaya dali-dali naman akong inutusan ng aking lola na kunin ko ang mga gamit na aming panggamot sa pangontra ng kulam. Tinahak namin ang bahay ng kinulam na kamag-anak ng lalaki. Pagdating namin sa bahay ng lalaki, tumambad sa amin ang babaeng hubot-hubad, gulo-gulo ang buhok, balisa at nagsasalitang mag-isa. Nakita ko ang katawan nitong maraming sugat. Nilagyan agad ng langis ni lola ang mga sugat nito. Ngunit habang ginagamot iyon ni lola, ay biglang dinuraan si lola ng babae sa kanyang katawan. Napatingin si lola sa lalaki. Nagalit ang mukha nito. Sabay sinabihan ng babae na alam niya raw kung sino ang kanyang kalaban at alam niya raw kung sino ang nasa katawan nito. Kinuha ni lola ang isang insekto at pinisil iyon sa kanyang mga daliri. Alam ni lola na alagad iyon ng barang dahil nakita niya ang insekto na merong pulang sinulid. Alam ni lola na inutusan ito ng mambabarang na magparami sa katawan ng babae upang mapuksa ito at manghina, kalaunan ay mamatay. Kumuha ng isang maliit na stick si lola at tinusok iyon sa pangbabang daliri ng babae. Nagulat ako dahil naghihiyaw ito sa sakit na lalo pang diniinan ni lola iyon. Nagsisigaw ang babae na pati ang asawa niya ay napapaiyak na rin. Gustong tulungan ng asawa niya pero wala itong magawa kundi ang umiyak na lamang. Nakikita ko sa lalaki na mahal nito ang babae. Pero ang tanong sa aking isipan na kung bakit binarang ang kanyang asawa. Huli ko na nang nalamang, nagsisigaw na naman sa sakit ang babae. Iba ang boses nito. Malakas, mabilog, na para bang boses ng lalaki. Nagpupumiglas ito habang hinahawakan ang kanyang katawan. At ako din ay napadiin sa sugat ng babae. Nang matulak nito si lola sa pagpupumiglas, buti na lang ay napakapit si lola sa likuran ng upuan. Kinuha ni lola ang itim na bato sa bulsa nito at ito ang tinawag niyang bato ng kidlat na itim. Idinikit ulit ito ni lola sa talampakan ng babae na ikinisagaw na naman ito. Nagtaka na naman ako na kung bakit bato lang iyon na nakadikit sa balat niya, kung bakit parang tila napapaso ito pag dinidikit ni lola. Nang maya-maya ay nahimatay na ang babae at napahiga sa sahig. Hinayaan na lamang ito upang makapagpahinga. Nang maayos na ni lola ang babae sa pagkakahiga, ay narinig kong ngumisi si lola at nagsabi ng, "Akala niya uubra siya sa akin?
mahinang nilalang. Sabay ngumiti ito at umiling-iling pang kanyang ulo. Ako naman ay lihim na napangiti sa aking lola. Sa isip ko ay napakabagsik talaga ng aking lola. Bago kami umalis sa bahay na iyon, ay pinausukan muna namin ang palibot nito ng insenso. At habang nagriritual ng Latin ng aking lola, ako naman ikasunod nito na nagsasaboy ng asin. Ginawa namin niyon habang tulog pa ang babae at ginagamot namin ito. Nang pagkatapos namin ay nagpaalam na kami sa asawa ng babae na nabigla kami sa ipinagtapat nito na may kalaguyo daw ang kanyang asawa at tingin niya ang asawa ng lalaking iyon ang nagpakulam at nagpabarang sa kanya. Nakita ko ang mukha ng lalaki na lumuluha at malungkot, pero nababakasan ko rin sa kanya ang pagmamahal niya sa kanyang asawa na kahit na niloko siya nito. Nagpaalam na kami sa lalaki at pagdating namin sa bahay ay nahiga na si Lola at nakita kong pagod na pagod ito sa pakikipaglaban sa mabagsik na mambabarang. Ako naman ay napagod din at nandiri nang maalala kong maraming sugat ang babae sa katawan. Makalipas sa 3 araw, nabalitaan namin na ang babae gumagaling na. Sinabi ito ng kanyang asawa na maganda na rin daw ang pakiramdam nito. Pinarating din sa amin ng asawa niya na salamat daw sa aking lola dahil gumaling siya. Sa nalaman ni Lola ay nakita kong ngumiti ito at nagprepara na ulit kami na maggagamot sa araw na yon. Nang lumaan na hindi na namin talaga mapigilan ang pagtanda ni Lola. Ito na yung panahon na lagi na lang itong nakahiga sa kanyang higaan. Lagi gusto nitong nakahiga lang siya sa kanyang kwarto. Masaya ako dahil ibinilin daw nito na gusto akong kausapin. Binilin ni Lola na ingatan ko raw ang aking sarili. At dahil sa edad ni Lola na 102 years old, ay kailangan na daw niyang magpahinga at hindi na raw siya mabubuhay ng ganoong katagal. Napaluha ako dahil sa tagal namin magsama ni Lola ay masyado ko na itong minahal at hindi ko makakayanan na mawala ito sa akin. Pero si Lola na rin ang nagsabi na gusto niya nang magpahinga. Kaya hindi ko na ito inasahan. Nalalabanan pa ni Lola na mabuhay siya. Kinisang ko si Lola sa noo, pati sa pisngi na habang umiiyak. Pero sinaway niya ako at sinabi niya na wag daw akong malulungkot pag wala na siya. Isipin ko daw na ito na ang kanyang panahon na mawala sa mundo. Pagkatapos noon ay umalis na ako sa kwarto ni Lola. Nalungkot na lungkot dahil sa alam kong hahanapin ko ang paglalambing ni Lola sa akin at pag-aalaga. Sumunod na pumunta sa kwarto ni Lola ang kanyang mga kapatid. Ngunit siya lang ang tanging albularyo sa kanila. Tumagal din kasi si Lola sa kanyang paghihingalo ng halos 1 linggo. Nagtataka nga ako kung bakit naghihingalo ng ganong katagal si Lola. Sabi nila sa usap-usapan na naririnig ko sa aming kamag-anak na si Lola ay naghahanap ng masasalinan niya ng kanyang agimat, kaya nananatili itong ganoon hanggat wala pa. Sa grupo ng kanyang mga kapatid ay tiniyak kong may pumayag na masalinan dahil sa paglabas ng mga ito sa kwarto ni Lola ay ibinalita na lang ng mga ito napatay na si Lola. Ewan ko ba kung bakit sa kabila ng kalungkutan ko ay hindi ko na nagawa pang lumuha.
Dahil siguro yun ang bilin sa akin ng aking lola na huwag ako malungkot pag wala na siya. Sa halip ay pinagdasal ko na lamang ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan ay tinawag ako ng aking tiyuhin. Ibinilin daw ako sa kanya ng aking lola na ako raw ang magtutulong sa kanya bilang albularyo. Maraming aswang na ituturing sa mundo. Isa dito ang mga aswang na namumuhay sa dilim at mga aswang na namumuhay ng may puot at galit. Nang dahil sa pagmamalupit at pangaapi ng masahol pa sa aswang kung maituturing. Bakit ko ito nasabi? Pakinggan ang aking kwento. Stories. Ako si Diana, 18 taong gulang. Kayo manggi ang aking balat, matangkad ang tindig, pangong ilong. Hindi ako kagandahan pero masipag. Nakatira ako kay Uncle Carding at sa sariling pamilya nito sa isang liblib na lugar sa bayan ng San Jose de Buan, Samar. Ito ang lugar kung saan dinarayo ng mga taga Maynila at mga turista, lalo na kapag tuwing araw ng piyesta. Kakaiba kasi ang piyesta dito sa amin dahil maraming mga banyaga na nagbibigay ng saya para sa mga batang iniwan ng kanilang magulang. Ang lugar na kinamulatan ko sa piling ng mga ito ay masalimuot. Hindi maayos ang pamumuhay namin kasama ang tinuturing kong pamilya. Musmus pa lang ako nang malaman ko mula sa aking uncle na isa kong ampon at hindi niya ako tunay na anak. Sa edad kong 6 na taong gulang, nararanasan ko ng masamang trato sa akin ng kanyang asawa. Hanggang lumaki ako, ay patuloy pa rin ang pagmamalupit nito habang wala si Uncle Carding. Dahil nasa ibang bansa ito nagtatrabaho bilang kapitan ng malaking barko na pang-international. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. Abala ako sa aking takdang aralin. Araw ng linggo. Walang pasok sa eskwelahan, kaya naman ay pinagsisikapan kong tapusin ang aking mga naiwang gawain. Ngunit hindi ko pa nga na ito natatapos, bigla na lang akong sinabunutan ng auntie ko na nagpalaki sa akin. Salbahe ka talaga, Diana. Wala ka nang ginawa kundi mag-aral. Puro pag-aaral na lang inaatupag mo. Ang hugasan sa kusina nakatambak. Hawak at hila-hila nito ang aking mahabang buhok. At ako naman kahit nasasaktan, tinitiis ko ang sakit na dulot nito. Hindi ako umiiyak kasi sanay na ako na sinasabunutan habang nakapanood din sa akin ng pinsang kong si Katrina. Tuwang-tuwa ito kapag pinapagalitan. Mabuti nga sa'yo, Diana. Yan ang napapala ng taong tamad na katulad mo. Dapat sa'yo, pinapalayas. Tinitigan ko ng masama ang pinsan ko. Hindi naman ako makaganti dahil baka mas malala pa ang pananakit na gawin nila sa akin. Gustuin ko mang lumaban o magreklamo sa mag-ina. Wala akong magawa kundi ang magmukmok sa isang sulok. Hindi na nagbago ang trato nila sa akin. Bagkus puro pasa sa katawan, kalmot at sabunot ang nararanasan ko. Walang kaalam-alam ang uncle ko na halos alipin ang trato sa akin ng kanya mag-ina. Pagkatapos ng pangyayaring yun, lumabas ako, pumunta sa likod bahay at nagmuni-muni. Kahit sobrang sakit ng ulo ko dahil sa paghila ng aking buhok, ay tiniis ko. Halos dumugo ang aking ilong ng araw na iyon. Kaya naman nagdesisyon ako na hindi na muna umuwi sa bahay ng 2 araw. Natulog ako sa bakanting lote na hindi tinitirhan ng may-ari ng bahay. Kumakalam na din ang aking sikmura dahil sa sobrang gutom. Subalit hindi ko to ininda. Pakiramdam ko sa sarili ko, para ako isang pulubi na palaging nagtatago kapag nakakaranas ng pananakit na pisikal mula sa malulupit na mga kamay.
Pagkatapos ng 2 araw na hindi ko pag-uwi sa bahay, saka ako nagdesisyon na umuwi. Nadatnan ko si Auntie Nancy sa labas ng bahay habang may kausap ito sa phone. Mahal ko, natanggap mo ba ang pera na padala ko sa'yo? Nung nakaraang araw? Malumanay na tanong nito sa kanyang asawa na nasa kabilang linya habang kausap ang auntie ko. Naka-loudspeaker kasi ang usapan ng dalawa, kaya naman dinig ko ang bawat salitang binibitiwan nila. Mahal ko, salamat sa padala mo sa akin. Makakabili na ako ng magandang damit ni Katrina sa school na gagamitin niya sa susunod na linggo. Naman itong nagtatalon sa tuwa dahil mabibili na naman ang paboritong bag na mamahalin sa mall na gustong gusto nito. Mahal ko, bigyan mo ng pera si Diana para sa baon at projects niya sa school. Kahit 5,000 lang. Total, malaking pera din naman ang pinadala ko sa'yo. Galit na nagsisigaw si auntie ko. Hindi ito sumasang-ayon dahil sa pera na ibibigay sa akin ni Uncle. Habang kausap ito, nandoon din ako sa harap ni auntie ko na nakatayo. Sabay pinutol ang usapan ng dalawa sa telepono at nanggigigil na lumapit ito sa akin. Diana, umuwi ka pa. Dapat hindi ka na umuwi dahil puro problema lang naman ang ibinibigay mo sa amin. Tiyang, hindi na ba ako pwedeng magpahinga? Halos hirap na ako dito sa pamamahay na to. Ginagawa niyo na akong katulong na dapat pinagtutulungan natin ang mga gawain sa loob ng bahay. Pabalag na sagot ko rito habang nakakaramdam ako ng kaunting takot. Pero hindi ako nagpatinag dito. Ganun. Sumasagot-sagot ka na pala ngayon, ha? Nilipitan na naman ako nito at sabay na hinawakan ang ulo ko at isinubsob ang mukha ko sa kalsadang semento. Naroon kasi kami sa labas ng bahay nang nangyari yon. Halos masugat ang mukha ko dahil sa lakas ng pagkakadiin. Maraming tao ang nakakita sa akin na sinasaktan ako. Wala din ang pinsan ko dahil nasa school ito. Nag-uusap-usap ang mga tao na nakakabalita sa mga pangyayaring nagaganap dahil sa nangyari. Inawat naman ng isang kapitbahay namin ng auntie ko na napadaan. Malapit sa kinalalagyan ko para tumigil na ito sa pananakit sa akin. Hanggang sa napansin ko na lang na mayroong dugo na tumatagas mula sa ulo ko. Nagsisigaw ang mga kapitbahay namin na dalhin ako sa ospital. Pero hindi ako pinayagan ng auntie ko na isugod malapit sa pagamutan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Puro pasa ang mukha ko na nakatitik sa salamin. Awang-awa na ako sa sarili ko. Kaya naman, nabalot ng kadiliman ang aking pagkatao. Nag-iba ang kilos ko na para bang palagi akong nagsasalitang mag-isa at tumatawa din ng malakas. Para akong baliw. Pero ayos naman ako at na-stress lang. Lumabas na naman ako ng bahay. Narinig ko kasi mula sa labas si Mang Ambo na nag-aalok ng isdang sariwa at nagsisigaw ito ng, Isda! Isda po kayo dyan! Tulingan! Tamban! Tilapia! Bili na po kayo! Sariwang-sariwa po ito! Bagong angkat po ito! Inay na nagtitinda ng isda sa gilid ng kalsada. Agad naman akong tumakbo kung saan naroon si at kagad ko itong tinawag para bumili ng isda. Mang Ambo, magkano po ang 1 kilong isda? Para bang takam na takam ako na kumain ng isda dahil ang madalas na ibinibigay sa akin ni Auntie Nancy tuwing ulam ko sa umaga at gabi ay chichiryang bangus na nabibili sa tindahan. Diana! Ikaw pala! Kamusta ka na? Imbis na sagutin ng tanong ni kung magkano ang 1 kilong isda, ay binago nito ang usapan. Hindi naman ako kaagad nakasagot sa tanong nito sa akin. Gawa ng pinagbawalan ako ni auntie kong maldita na makipag-usap sa kahit sinong tao. Nag-isip ako sandali. Nagpalingaling.
Ah, ayos lang po ako, Mang Ambo. Maraming salamat po. Malakas man ang pagkakasabi ko sa kanya na ayos lang ako. Pero ang totoo, hindi ako okay. Nag-iiba ang takbo ng aking utak. Diana, kawawa ka naman. Palagi ka nalang sinasaktan ng tiyahin mo. Okay lang po sa akin yon. Wala naman po akong magagawa. Kasi nakikitara lang po ako dito. Naawa sa madilim kong kalagayan. Gustuhin man nito na tulungan ako. Subalit wala din naman itong magawa. Kundi ang bigyan ako palagi ng magandang payo at paalala. Pagbilhan po ako ng kalahating kilong isda. Takam ako na kumain ng isda at nagmamadali din ang kilos ko. Kaagad namang inabot sa akin isdang galunggong na sariwa. Ibibigay ko na sanang bayad sa kanya. Ngunit hindi nito tinanggap dahil nakaramdam ito ng pagkaawa sa akin. Diana, bibigyan na lang kita. Huwag mo na lang bayaran. Nagpapasalamat ako kasi mayroong pang tao na katulad niya na marunong magpahalaga sa akin. Hanggang dumating ang isang araw na ang isdang hilaw na binibili ko ay kinakain ko ito sa sariling kwarto ng paulit-ulit. Halos sa 1 linggo 3 beses ako bumili kay ay ng sariwang isda na hindi namamalayan ng mga kasama ko sa bahay, lalo na ang auntie ko. Nilalantakan ko ito kapag wala sila hanggang dumating yung araw na napansin ng pinsan ko ang madalas kong pagbili ng isda. Diana, nasaan na ba ang binili mong isda kanina? Nakaluto ka na ba ng pagkain para sa tanghalian? Tanong ng pinsan ko sa akin habang abala ko sa paghuhugas ng plato sa kusina. Ang hindi alam ng mga ito, kinakain ko ang isdang hilaw habang wala sila. Napangiti na lang ako dahil sasapit ang tanghaling tapat, walang pagkain na nakahain. Maya-maya pa, nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko, para bang ang lakas ko, at tumatawa ako na wala namang nakakatawa. Bakit mo naman hinahanap ang isdang binili ko? May binigay ka bang pera na pambili? Seryosong sagot ko sa aking pinsan habang kinukontrol ko ang galit sa sarili. Ibang-iba na rin ang tono ng boses ko, ngunit hindi naman yon masyadong pinapansin ng pinsan ko. Diana, nakita kita kanina na bumili ka ng isda sa labas kay Aling Tinay. Huwag mo nga akong paghanapan ng nawawalang kalabaw, Katrina. Paggalit na sagot ko rito, nanggigigil sa galit at nagaangil. Nakatalikod ako sa pinsang ko habang kausap ko ito. Pinunasan ko pa ang kaunting dugo na naiwan sa labi ko dahil sa pagkain ko ng isdang hilaw. Ramdam ko sa sarili ang pag-iba ng kilos at aura ko. Yung dati na naasikaso ko ang aking sarili. Pero ngayon, hindi ko na nagagawang magsuklay o magtutbrush sa kadahilanang nawalan na ako ng interes na mabuhay pa sa mundo kong madilim. Ganyan ka bang sumagot sa akin? Mataray na sabi nito sa akin. Wala kasi ang auntie ko nung araw na yon, kaya naman dalawa lang kami ng pinsan ko sa bahay. Bakit? Wala na ba akong karapatan, mga tuwiran? Katrina? Ang baho mo, Diana. Lumayo ka nga sa akin. Nakakasuka ang amoy mo. Para bang patay na daga ang nilalanghap ko sa'yo. Tignan mo nga itsura mo. Mukha kang pulubi na namamali mo sa gilid ng kalsada. Sabay na humarap ako sa aking pinsan at lumapit dito. Nagulat ito sa naging itsura ko dahil hindi na ako ang dating Diana na malinis sa katawan at maalaga sa sarili. Unti-unting nasusuka ang pinsan ko habang hawak nitong kanyang sikmura dahil sa masangsang na amoy ko. Nasaktan ako sa sinabi nito sa akin pero pinagwalang bahala ko na lang ito. Maligo ka nga, Diana. Ang baho-baho mo. Amoy bangkay ka. Pagkabigkas na masamang salita mula sa kanyang bibig ay doon ko na ibinuhos ang galit ko para dito. Hindi na ako nakipagpalitan pa sa kanya ng salita.
Agad ko siyang hinawakan sa braso at pinisil ko ito ng malakas. At sa araw na yun, ipinakita ko sa kanya kung sino ako at kung ano ang totoo kong pagkatao. Simula nung kumain ako ng isdang hilaw. Pagkatapos ko pisilin ang braso ng pinsan ko, binitawan ko siya at medyo lumayo ako ng kaunti sa kanya. Galit na galit ako na nag-aangil, sabog ang buko at wala na sa tamang pag-iisip. Huwag mo ako saktan, Diana. Maawa ka sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan ka at tratuhin ang hindi maganda. Pakiusap ng pinsan ko sa akin habang gumagapang ako sa sahig, papunta sa kanya. Mapupula na din ang mata ko at unti-unti na din akong tinutubuan ng balahibo na kulay itim. Nagsilabasan ang aking mahabang kuko sa daliri. Kulang na lang tubuan ako ng pakpak para maging isang ganap na aswang. Ngayon mo malalasap ang tunay na sarap kung paano mo ako itrato ng hindi maganda, Katrina. Nagaangil ako sa sobrang galit dahil sa masamang trato ng mga ito sa akin. Bagaman hindi kagustuhan ng katawan ko ang maging isang masamang nilalang, ay dumadaloy sa pagkatao ko ang puot at galit na nararamdaman ko sa aking pinsan. Binigyan ko siya ng leksyon na hindi lahat ng inaapi ay nagpapaapi. Mami, tulungan mo ako, papatayin ako ni Diana. Nagsisigaw sa takot ang aking pinsan dahil sa bago kong kaanyuan na nasilayan nito. Pilit nitong binubuksan ang pinto sa kusina, subalit hindi nito mabuksan dahil sa sobrang takot sa akin. Paglapit ko dito ay agad ko itong inamoy. Sininghot-singhot ko ang bawat amoy ng pinsan ko. Gawa na naghahanap ako ng dugong sariwa na lalantakan ko. Sa bawat pagkilos nito ay nagtangka ito na tumakas. Mas lalong hinihigpitan ko pa ang pagkakahawa ko sa kanyang panga. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan sa kusina. Ang aking Uncle Carding mula sa labas. Pagbukas ng pintuan, nadatnan ako ng auntie ko na hawak ko sa panga ang anak nito. Anong ginagawa mo sa anak ko? Biglang tanong nito sa akin na galit. Nakakaramdam na ito ng takot sa akin. Ibinalik ko ang tanong ng tiyahin ko sa kanya na nag-aangil para akong isang demonyo na halos hindi ko na nakikilala ang mga nasa harapan ko. Tiyang, mabuti naman at dumating ka na. Siguro naman sa oras na ito. Oras na malaman mo na kung sino ako at kung paano ko kayo papatayin. Seryosong sabi ko sa auntie ko na nagbabanta. Nagulat ito dahil sa kakaiba kong anyo. Diana, huwag mong saktan ang pinsan mo. Maawa ka sa kanya. Nagmamakaawang sagot nito sa akin. Kulang na lang lumuhod ito sa harapan ko habang sinasakal ko si Katrina sa leeg. Anak ko, huwag mo kami sasaktan. Nakikiusap ako. Tatanggapin kita kahit anong anyo mayroon ka. Pakiusap sa akin ng tiyahin ko habang ito'y nagmamakaawa. Huwag mo akong tawaging anak dahil hindi ikaw naging magulang ko. Hindi ko pinangarap na maging magulang kita dahil sa masamang trato mo sa akin. Tiya, anong hindi mo sinasadya? Nasaktan ako ng pisikal? Halos mamatay ako sa gutom dahil sa kasakyaman niyong mag-ina. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ako ngayon. Naging aswang ako dahil sa'yo. Naging aswang ako dahil sa masamang trato niyo sa akin. Pinipilit niyo akong maging aswang para matigil ng sakit na ito na aking nararamdaman. Umiiyak na ako dahil sa emosyon na nararamdaman ko. Maya-maya pa agad na dinukot ko ang kutsilyong matalim na nakalagay sa tagiliran ko at itatara ko na sana sa leeg ng pinsan ko ang kutsilyong yun. Nang biglang magkaroon ng ring sa phone.
na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Tunog ng phone ng auntie ko. Mabilis ko itong kinuha at sinagot ko ang nasa kabilang linya. Hello? Matigas na boses ko. Mahal, buksan mo ang pintuan. Nandito na ako sa labas ng bahay. Hindi ako makapasok. Nakapadlock ba ang pintuan? Sa aking kausap. Boses ng uncle ko sa phone ang bumungad sa akin. Mabuti naman uncle at dumating ka na. Bukas ang pintuan. Pumasok ka. Hindi po ako si Auntie Nancy. Ay pinipilit kong maging kalmado. Nag-aalala ang auntie ko dahil biglang umuwi sa bahay ang aking uncle galing sa ibang bansa. Kaagad namang pumihit ang pintuan sa labas at pumasok ito sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina. Uncle, aswang na ako. Hindi na ako katulad ng dati. Kaya, pagpapatayin ko kayong lahat. Pagbabanta kong sabi rito. Wag! Alam ko na ang ginagawa sa'yo ng aking mag-ina. Kaya, umuwi ako ng biglaan. Patawarin mo sila sa nagawang kasalanan sa'yo. Dahil sa pakiusap ng uncle ko, binitawan kong kutsilyong hawak at agad kong itong kinausap. Kahit mukhang aswang ang itsura ko, niyakap niya ako ng sobrang higpit kahit amoy patay na daga ang amoy ko. At pinatawad ko na rin ng kanyang mag-ina nang bukal sa aking puso. Ilang araw, gabi, ako nananatiling aswang sa piling ng mga ito. Hindi kasi ako pwedeng lumabas ng bahay dahil sa kakaibang itsura ko. Hanggang sumapit ang isang gabi, bilog ang buwan. Inahatid ako ng uncle ko sa kakahuyan sa gitna ng dilim. Dala ko ang alaala sa piling ng pamilyang kinagisnan ko. Hindi nila ako ipinakulong dahil sa pakiusap na rin ni Uncle Carding. At doon sa kakahuyan ay namuhay akong isang malaya mula sa aking katawan at sa aking isip hanggang sa may isang bahay kubo akong nakita. Nakatira ang mag-asawang walang anak. Doon na umikot ang mundo ko, nabigyan ng halaga at kinabukasan. Sa ating mundong ginagalawan ay maraming hindi maipaliwanag ng siyensya. Katulad na lang sa tinatawag nilang San Telmo. Paano kung isang araw bigla mo na lang itong makasalubong sa daan? Makakaya mo bang harapin ito? O kakaripas ka na lang ng takbo ng dahil sa takot? Stories. Ang San Telmo ay isang bolang apoy na maliit. Ngunit habang tumatagal ay lumalaki ito at nangangalit na gustong sunugin ang buo mong katawan. Ito ay isang kaluluwang hindi matahimik na gusto makamit ang hustisya. Karaniwan dito ay nagpapakita ito sa pinangyarihan ng krimen ng pagpatay. Ngunit ito'y napakatalinghaga at kinatatakutan ng lahat. Gayunpaman ay nananatili pa rin itong sabi-sabi ng karamihan at walang nagpapatunay. Ako nga pala si Benjamin. Nakatira sa liblib at malayong probinsya dito sa Mindanao. Maraming puno at kababalaghan sa aming lugar. Isa na dito ang San Telmo.
ikukwento ko sa inyo ang aking naging karanasan noong ako ay binata pa. Isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan at nagbigay ng trauma sa akin na hanggang ngayon ay naalala ko pa rin ang trahedyang sinapit ng aking matalik na kaibigan. Gabi noon, nang mapagpasyahan namin ng aking kaibigan na sumali sa isang sayawan o baile sa lungsod ng Manolo, Ortiz, Bukidnon. Nang dahil sa may okasyon nga nagaganapin doon, ay naging interesado kaming pumunta upang makakilala ng bagong kaibigan. Ang pagdiriwan sa kapistahan ng San Vicente Ferrer ay gaganapin bukas at ngayon ang bisperas. Tiyak na maraming tao at mga magagandang dilag na mamamasyal o bibisita sa lungsod. Naalala ko noon na hindi pa uso ang sumakay sa isang sasakyan dahil wala pang nakakabili nito sa amin. Kung meron man ay halos mayayaman lang ang may kakayang magkaroon nito sapagkat napakamahal at dahil na rin sa kahirapan ay hindi namin kaya makabili nito. Karaniwan sa amin ay naglalakad lamang. Kahit gaano pa yan kalayo ay kaya namin lakarin dahil sa nakasanayan na rin namin sa makalumang panahon. Dapat pala ay kaninang hapon pa tayo umalis. Kasabay ng mga magtutungo sa lungsod. Tignan mo ngayon, napakadilim na ng paligid. Pagrereklamo ko sa aking kaibigan habang kami ay naglalakad na hawak namin ang aming lamparang ilaw. May pinagagawa kasi kaninang hapon si Itay. Kaya hindi ako makaalis-alis sa bahay agad. Dapat pala ay kaninang hapon pa tayo umalis. Kasabay ng mga magtutungo sa lungsod. Tignan mo ngayon, napakadilim na ng paligid. Teka, wag mong sabihin natatakot ka, Ben. Ako? Matatakot? Hindi ah. Malayo-layo na rin ang aming nilakad. Ngunit hindi pa rin kami makarating sa aming patutunguhan. Tig-isa na kami ng lamparang gawa sa bote ng alak na nilagyan lamang ng gas sa loob. Habang kami naglalakad ay tahimik lamang na wari ay inoobserbahan namin ng paligid. Hanggang sa ilang sandali pa ay may napansin kaming kakaiba. Agad naman kaming napatingala ng aking kaibigan sa itaas. Maraming mga ibon na tila nag-iingay o nagagambala nang hindi ko alam kung sino o ano. Nagtataka man ay patuloy pa rin kami sa paglalakad. Hindi na kami minto nang dahil sa pangamba ay tahimik lamang kami ng aking kaibigan. Ngunit ramdam ko ang tensyon sa bawat isa sa amin. Gabing-gabi na at abala pa rin ang mga ibon sa mga oras na yon na dapat ay nagsitago na ang mga ito. Hindi namin maiwasang kabahan dahil marami na rin kaming naririnig na usap-usapan sa aming baryo na may nagpapakita daw ditong San Telmo. Isang kaluluwa ng babaeng di matahimik dahil sa ginahas at pinatay ito dito mismo sa kakahuyan. Subalit hindi namin alam kung saan banda iyon. May mga nakapagsabing isa itong apoy na kulay asul at ito ay hahabulin ka saan ka man magpunta hanggang sa tuluyan ka ng masunog nito. Bagamat hindi naman ako naniniwala sa usap-usapan ng aming baryo. Sapagkat sa isip-isip ko na haka-haka lamang ito, kaya malakas ang loob namin ng aking kaibigan na maglakbay sa gitna ng dilim. Dito sa daanang napakayabong na mga damo at nagtataas ang mga punong kahoy. Mabuti na lang ay nawala ang mga ibon na iyon na naghahatid ingay sa paligid. Kaya nakahinga kami ng maluwag ng aking kasama at binilisan lang namin ang aming lakad
upang makarating kami kaagad sa lungsod. Pagod at pawisan na kaming dalawa ng aking kaibigan. Kaya napagpasyan na lang muna naming magpahinga saglit sa malaking bato sa gilid ng daan. Ilang minuto din kaming nakaupo dito sa malaking bato. Hingal na hingal at kasabay nito ang matinding uhaw. Bagamat nakalimutan naming magdala ng tubig na maiinom. Kaya wala na kaming nagawa kundi kayanin ang uhaw at nagpatuloy na lang muli sa paglalakad. Subalit, hindi pa naman kami nakakalayo sa malaking bato ay may malaking itim na pusang biglang lumitaw. Nakatingin ito sa amin na may mapupulang mga mata habang dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kakahuyan at biglang nawala. Kaya agad kaming napahinto at inilawan ang bandang kakahuyan kung saan nawala ang itim na pusa. Hindi maaaring mawala ito kagad at hindi naman kami namamalikmata lamang dahil kitang-kita mismo ng aming mga mata ito. Bigla tuloy akong kinilabutan dahil sa tanang buhay ko ngayon lamang ako nakakita ng ganoong kalaking pusa. Akala ko pa nga noong una ay isang asong itim. Ngunit nang humarap ito ay tsaka lamang naming napagtanto na isa pala itong pusa na may nakakatakot na mukha. Pare, bumalik na lang kaya tayo. Mukhang may di magandang mangyayari. Paano kung totoo ang sabi-sabi ng ating mga kababaryo? Naibang ka na ba, pare? Napakalayo na natin sa baryo. Napakamatatakutin mo naman. Pusa nga lang yun. Natatakot ka na. Singhal niya sa akin. Nawari na iirita dahil sa aking kakulitan. Kanina pa kasi ako di mapalagay. Malakas ang kutob kong may hindi magandang mangyayari. Nako, walang katotohanan yan, Ben. Saka, huwag kang magpapaniwala sa mga haka-haka na yun. Ngayon pa ba tayo uuwi? Na malapit na tayo. Napapailing na lamang ako sa katigasan ng ulo nito at sa kanyang titinuran. Kahit man ako'y nagdadalawang isip, ay sumunod na lamang ako kay Ricardo. Tama nga naman ang aking kaibigan. Malayo na kami sa aming baryo. Kaya wala na akong nagawa, kundi samahan ito at ipagpatuloy na lamang ang paglalakad at baybayin ang madilim na daan. Kahit labag man ito sa aking kalooban, itinuloy pa rin namin ang aming paglalakad. Hanggang sa nakita na muli namin ang pusang itim na kanina lang ay tumawid sa daan. Nasa gitna na ito ngayon ng daanan na tila naghihintay sa amin. Ngunit maamo na ang mukha nito na nakatitig lamang sa direksyon namin ng aking kaibigan. Kinakabahan ako at pinagpapawisan ng malamig. Subalit itong si Ricardo naman ay hindi man lang nakakaramdam ng takot. Saan naman kaya ito humugot ng katapangan? Hindi na lang kami kumibo at dinaanan na lang namin ng pusa. Ang lakas ng pintig ng aking puso. May kasabihan kasi sa amin na kung makakakita ka daw ng pusang itim, ay mamalasin ka o di kaya ay aswang ito na nagkatwang pusa upang linlangin ang kanilang magiging biktima. Mabuti na lang ay hindi ito aswang, kundi kakaripas talaga ako ng takbo. Ano naman kaya ang ginagawa ng pusang iyon dito sa daan na napakatahimik at madilim? Bahagya ako napalingon sa likuran kung saan nandoon ang pusa. Nang bigla akong nasulyapan itong nakangisi na nakatingin sa amin. Wari
ay isang may taong balak ng masama. Mas lalo akong kinilabutan at nanindig lahat ng balahibo ko sa katawan. Namamalikmata nga lang ba ako dahil sa takot o ito'y sinyalis upang kami ay di na tumuloy? Malalim akong napapaisip na hindi ko napapansin ang mga sinasabi ng aking kaibigan. At samantalang lumalalim na ang gabi. Ang tansya ko noon ay mag-aalas 12 na, kaya mas binilisan pa namin ang aming lakad. Gayunpaman ay hindi ko na lang sinabi sa aking kasama ang nakita ko tungkol sa pusa. Tiyak na di rin naman ito maniniwala. Gayunpaman ay malapit na rin kami sa lungsod. Kaya kahit naghahalong takot at kaba ng aking nararamdaman ay inisip ko na lang na maging positibo. Bagamat malayo pa lang kami sa malaking puno ng mangga na nasa gilid lang ng daan, ay tila may naaninag kaming maliit na liwanag. Kaya napangiti kami ng aking kaibigan at nagpapasalamat dahil sa wakas may tao. Medyo nabawas-bawasan ang aking pangamba. Pare, mukhang may tao. Oo nga, pre. Magmadali ka at puntahan na natin. Habang papalapit kami sa lumang puno ng mangga, ay gayon na lamang ang aming pagkabigla. Ang daan-dahang lumaki ang liwanag, kaya bagya kaming napahinto. At sa di inaasahan ay papalapit naman sa aming kinaroroonan ang malaking liwanag. Nang makita na namin ito ng malapitan, ay nawala ang aming tuwa na napalitan ng takot at pagkagulat nang dahil totoo pala ang kwento o haka-haka ng mga mamamayan sa aming baryo. Sa takot ay tila natuod kami sa aming kinatatayuan at nanlaki ang aming mga mata na nakaharap sa malaking bola ng apoy. Hindi ako halos makagalaw. Ngunit naging alisto pa rin ako. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ang nasa isip ko lamang ngayon ay tumakbo ng napakabilis. Ngayon lamang ako nakakita ng ganito, kaya may halong pagkamangha ang aking nararamdaman. Kahit man ako'y takot at kahit na ako ay nangangamba sa aking buhay, bagamat pinilit ko pa rin makatakbo ng mabilis kasabay ng paghawak ko sa bisig ni Ricardo upang hilayin ito. Sapagkat tila wala itong balak na umalis sa aming kinatatayuan. Saka lamang siya nakapag-react. Nang kinaladkad ko siya, mabilis kami nang tumakbo. Hindi na namin alintana ang dilim sa paligid at ng mga matutulis na damo sa aming dinadaanan. Habang wala na kaming ilaw na dala-dala dahil naiwan namin ito doon, walang kalingon-lingon kami sa aming likuran sapagkat nararamdaman kong nakasunod pa rin ang malaking apoy sa amin. Bilisan mo na, Ricardo. Malapit na sa atin ang San Telmo. Pasigaw kong wika sa aking kaibigan dahil napakabagal nitong tumakbo. Ang taba naman kasi nito at siguro ay nabibigatan nito sa kanyang katawan. Samantalang mabilis din ang galaw ng San Telmo na humahabol sa amin. Pagod at pawisan na kami dahil sa pagtakbo. Bagamat lagi namang nahuhuli si Ricardo sa akin at di ko na namalayang naabutan na pala siya ng San Telmo. Narinig ko na lamang ang malakas niyang sigaw. Tila ito'y nasasaktan habang humihingi ng tulong. Ben! Dali! Andyan ang San Telmo! Dali! Andyan na sa likod ko! Ben! Tulong! Tulong! Aray! Aray, Ben! Tulong! Mga katagang aking naririnig. Kaya bahagya akong napalingon sa aking bandang likuran. Saglit akong napahinto at natulala habang nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin upang matulungan ang aking kaibigan. Subalit wala akong nagawa kundi ang umiyak. Sapagkat napakahina ko at naduwag na baka ako'y lalapit doon
ay tiyak na pati ako ay masusunog ng San Telmo na katulad ni Ricardo. Isang masakit na pangyayari sa aking buhay ang sinapit ng aking matalik na kaibigan. Gusto kong magwala, magalit at ipaghiganti ang aking kaibigan. Ngunit wala akong sapat na kaalaman kung paano labanan ang nangangalit na San Telmo. Kitang-kita ko sa aking harapan ang unti-unting pagkatupok ng aking kaibigan. Nakakapanindig balahibo, isang trahedyang di ko malilimutan. Patawad, aking kaibigan! Mga salitang lumabas sa aking bibig habang punong-puno ng luha ang aking mukha. At muli akong tumakbo ng mabilis dahil sa nakikita kong patapos na ang San Telmo sa aking kaibigan. Pinilit ko ang aking sarili na maging matatag at iwinaksi sa aking isipan ang takot. Ngayon na ako na lang na mag-isa. Habol-habol ako ngayon ng San Telmong walang mukha. Ngunit tila nakikita niya ako. Naging maliwanag ang kaninang napakadilim na paligid habang nasusunog naman ang nadadaanan ng San Telmo. Samantalang walang humpay na nagtatakbo ko sa kagubatan na ito at habol hininga dahil sa kapaguran na aking nadarama. Hanggang sa kalaunan ay pahina ng pahina na ang aking bawat galaw. Ay tila inihigop ako ng San Telmo. Malapit na rin akong maabutan ito at nararamdaman ko na ang mainit na pakiramdam gawa ng apoy. Naliligo na ako sa aking sariling pawis. Diyos ko, tulungan mo ako. Gusto ko pang mabuhay na matagal. Hindi pa ako handang mamatay. Sumigaw ako ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa aking mga hiyaw. Hanggang sa may nasulyapan akong ilog sa di kalayuan sa akin. Pinilit ko ang aking sariling maabot ito kahit ako'y nangihina na at hindi pwede akong sumuko. Samantalang nararamdaman ko na ang hapdi sa aking bandang likuran. Nawari ay nasusunog ako. Bagamat patuloy pa rin ako sa pagtakbo kahit hindi na ako gaanong kabilis. Sobrang hinang-hina na ang aking katawan. Nang marating ko ang ilog, bahagya akong napangiti at walang pagdadalawang isip na kagad akong tumalon dito. Nagbabaka sakaling mailigtas ako ng ilog na ito. Dahil ito na lang ang tanging paraan upang ako'y mabuhay. Hanggang sa nawalan ako ng malay at nagising na lamang akong puting-puti na ang aking paligid. Akala ko ay nasa langit na ako. Nagbalik lamang ako sa aking sarili nang may marinig akong boses sa aking tabi na umiiyak sa tuwa. Dahil sa nagising na ako at mahigpit nila akong niyakap. Si Tay naman ay di nagsasalita pero ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Sambit kong napahagulgol sa iyak dahil di ako makapaniwalang nabuhay ako sa pangalawang pagkakataon. May awa pa rin ang Panginoon sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Anak, gising ka na? Salamat sa Diyos! Nilo! Dali! Halika dito! Gising na ang anak natin! Salamat naman anak. Alam mo bang 2 araw ka ng tulog? Salamat sa Diyos at gising ka na. Tay! Tay! Sa ating mundong ginagalawan ay maraming hindi maipaliwanag ng siyensya. Katulad na lang sa tinatawag nilang San Telmo.
Paano kung isang araw bigla mo na lang itong makasalubong sa daan? Makakaya mo bang harapin ito?